Ay, kawawa talaga. Diyos ko po. Dahil sa nangyayaring giyera sa Middle East, na pangunahing pinagkukunan ng langis, ramdam na ang epekto nito sa buong mundo. Sa Pilipinas, sumipa na sa mahigit 100 piso kada litro ang presyo ng diesel at gasolina. Dito tingnan natin, sa halaga 350 pesos, ang naikarga niya lang 3.3 liters. Dahil ang presyo ngayon ng 1 litro ng diesel, ganyan nakabigat, 105 pesos. Dahil maraming industriya ang umaasa sa langis, maraming sektor ang apektado. Gastos na naman diesel. Utang na lang ulit sa kapitbahay. Kakapahala ng mukha ito. Parang ang konti lang nung inangat ha. Parang dalawang ikot lang yan. Ibig sabihin, pag dalawang ikot, hindi ka naka 350, talo ka na. Talo na, abo na naman. Tuwing Lunes, ganito na nagiging sitwasyon sa mga gasolinahan. Kakaroon na ng pila yung mga nagpapakarga. Kasi, pag kinabukasan, Martes, dyan na naman, papalo na naman ang presyo ng mga produktong petrolyo. Dahil ito, nagdeklara na ang Pangulo ng State of National Energy Emergency. Namahagi na rin ang ayuda ang gobyerno. Pero sa gitna ng paghihintay ng 5,000 pesos na financial assistance, biglang nangisay ang isang jeepney driver sa Quezon City. Kinailangan pa siyang i-CPR matapos mawalan ng malay. Makaligtas kaya ang lalaki? Ngayong wala pa rin kasiguraduhan kung kailan matatapos ang gulo sa Middle East. At dahil sa nagpapatuloy na krisis sa langis, marami ang nangangamba na dumating ang araw na tumirik ang Pilipinas. Sa Commonwealth Avenue, Quezon City, stranded ang mga commuter dahil sa limitadong biyahe ng jeepney. Kaya ang ilan, napilitan na lang maglakad papasok ng trabaho. Siksikan at unahan naman sa pagsakay ng jeep ang ilang pasahero sa Pasig City. Ang iba, sumabit na lang sa likuran ng jeep para lang makasakay. Karamihan daw kasi ng mga jeepney driver nagtigil pasada para pumila sa mga ipinamamahaging ayuda. 1, 2, 3, 4, 5. Pero ang inaasahang tulong mula sa gobyerno, kalbaryo pa rin para sa mga tsuper. Nito lang Miyerkules, nagkagulo ang ilang driver habang nakapila sa paayuda ng Land Transportation Franchising and Regulatory Board o LTFRB. Ang ilan kasi na pumila ng buong araw, wala raw pala sa listahan ng mabibigyan ng 5,000 pesos. Ang buong akala namin, makakasama kami. Pero ito ngayon, ang daming wala. Napakahalaga po yun dahil sa hirap ng biyahe po. Wala kaming kinikita. Sa gitna ng init ng panahon, matyagang pumila ang ilang pang driver na naghihintay ng ayuda. Pero maya-maya pa, isang lalaki ang bigla na lang nangisay. Tulong-tulong ang ilan pang mga nakapilang driver para paypayan at painumin ang lalaki. Kinailangan pa siyang i-CPR matapos mawalan ng malay, tsaka sa isinakay ng ambulansya. Ligtas na ngayon ang lalaki at patuloy na minomonitor ang kanyang kalagayan. Ang ibang tsuper ng jeep, mas piniling mamasada araw-araw kahit pa iniinda nila ang patuloy na pagtaas ng presyo ng diesel. Maaga pa lang, nagsisimula na ang biyahe ng Mang Reynaldo mula Quirino sa Maynila hanggang Guadalupe sa Makati ang kanyang ruta. Araw-araw, mahigit 12 oras ang inilalaan niya sa pamamasada. Sa 2 oras sa pamamasada ni Mang Reynaldo, mahigit
200 piso pa lang ang kanyang kinikita. 200 na to eh. At lagi kasama ni Maria. 250. Dapat 500 yung sa ikot ko yan. Pero, Pero 250 lang. okay? Okay. Wala pa sa diesel. Malayong malayo raw ito sa dating kinikita na 500 pesos sa loob lang ng 2 oras. Kasi ikot-ikot talaga, ikot nga, tapos wala kang kinikita. Mahirap talaga. Ang itinuturong dahilan ni Mang Reynaldo, ang pagtaas ng presyo ng diesel na umabot na sa mahigit 100 piso kada litro. Magkano po yung dating presyo ng diesel? 50 mahigit lang yan, 58 lang. Ang laki, epekto talaga. Ano? Tapos mahal pang bilihin. Tapos kita, kunti lang. Oras na ng tanghalian kaya saglit na pumarada si Mang Reynaldo. Inilabas niya ang isang supot na may lamang kanin at ulam. Ito na ang magsisilbi niyang pananghalian. Oh, yung baboy na ano, yung kain na kasi yung kanin, tapos ito, na, kanya 50. Kaya ka sa restaurant, pinakababoy na 100. Pero hindi inubos si Mang Reynaldo ang pagkain. Ang matitira kasi, itatabi niya raw para sa kanyang merienda. Matapos kumain, sumabak na ulit si Mang Reynaldo sa pamamasada. Kailangan niya kasing makabuo ng mahigit 1,000 pisong pang boundary at pang diesel. Boundary, habulin mo boundary. Ang matitirang kita, iipunin niya naman para ipadala sa kanyang pamilya sa Mindanao. Matapos ang halos 12 oras na pamamasada, binilang na ni Mang Reynaldo ang kinita. Ngayong araw na ito, magkano ba kinita mo? Hawasan pa itong boundary, 1,000. Ayun, 800. Ito, 1,000 ito. Boundary pa, 800. 1,000 boundary, sabi ko 800 na lang. Nakikiusap ka? Sabi ko Nakikiusap 800 ka na lang na. boundary. Buti na pumapayag naman. Kasi papayag naman, kasi ihirap yung dahil. Kasi babalik mo yan, ito bibigay mo sa operator, 800. Magkano na lang natira sa'yo? Tira, 300 na lang. Magkano na yan? 300. Yan na yung lang. sa'yo. 300. Ito na lang, tira. Sa ilang oras na biyahe. Ano, kaya umaga, alas 5 hanggang ano, alas 6. Pero ang 300 piso nakikitain na sana ni Mang Reynaldo. Ilalaan raw muna niya pang diesel para sa pamamasada kinabukasan. Bago gumarahe, sinumahan kong magpakarga ng diesel si Mang Reynaldo. Ay, ano yung ginagamit mong panukat? Itong stick. Eto, tingnan mo nga kung gano'n kaya konti na lang laman yan. Ito yung indikasyon mo para magkarga na. Ito lang pala, no? Ito na yan. Konti na nga lang. Biyahe lang yan. Hindi naabot yan ng isang ikot. Abot pa isang ikot yan. Pero dalawa, malabo na. Malabo na. Kailangan mo na magpakarga. Oo. Kawawa din naman sila, no? Ayan, sinasagad pa talaga, oh. Tinataktak pa. Parang ang konti lang nung inangat, ah. Parang dalawang ikot lang yan. Ha? Dalawang ikot. Ilan yun? Dalawang ikot. Pwede na yung 2 ikot. Ibig sabihin, pag 2 ikot, hindi ka naka 350, talo ka na. Talo na, abono naman. Mahirap yung sukat-sukat, yung gamit lang yung stick. Tingnan talaga natin ngayon kung gaano karami o gaano kakonti lang yung nakarga dun sa halagang 350. Tingnan natin. Dito tingnan natin. Ayan. Sa halaga 350 pesos, ang naikarga niya lang 3.3 liters. Dahil ang presyo ngayon ng 1 litro ng diesel, ganyan nakabigat.
105 pesos. Nakakapagpadala ka pa ba ngayon? Padala pa. Kaya na, tumawag ang anak ko. Nahingi na pera. Sabi ko, wala pa akong pera. Saka na pag mayroon ako. Kasi hirap ang biyahe dito. Mahal ang diesel. Bukas, tataas naman naman. 130 na yata. Ngayon, 105 pa lang. Hirap sa 105, ganun, 130, wala. Hirap na lalo na. Wala na kakitain. So kami na po ang pupunta sa kanila pong mga JODA, ang kasama ng DSWD, ang LTFRB, para makita namin yung kanilang listahan sa asosasyon, ikumpara namin sa aming pong current list, and then kung wala talaga sila, but they are legitimate drivers, magsasagawa po kami ng special payout para sa kanila. Again, gagawin natin yan nang sa gayon, mapasama at makatanggap naman ng tulong pinansyal itong mga kagaya ni tatay. Pero hindi lang mga motorista sa kalsada ang dumadaing sa pagtaas ng presyo ng langis. Dahil maging ang mga mangingisda na umaasa sa karagatan, pahirapan na rin isalba ang kanilang kabuhayan. Sa Rosario, Cavite, 2 linggo nang tinitipid ng mangingisdang si Noel ang 2 galon na may lamang diesel. Talaga nito, 700 yan. Kasi ang puno niyan, 1K yan, 1,000 na. Isang ganito lang. 1K ito, hinati ng kaya nga, budget lang yung aming baon. Dati, 500 puno to. Ito, ngayon, hindi pa puno to sa 1K. Hanggang dito lang siya. Dahil papaubos na ang inipong diesel, nagpasya si Noel na sumama na lang muna sa ibang mangingisda sa paglaot ngayong araw. Yung karamihan talaga, makikisama, katulad ko, na minsan nasama rin ako sa iba, kahit may sarili akong bangka. Sayang rin kasi yung kita, kahit paano, kikita ka. Pagdating sa tabing dagat, kapansin-pansin ang mga bangkang nakaparada sa gilid ng pampang. Ilang araw na yan sila hindi nakakalaot. Ngayon, testing uli. Nawala na naman, utang na naman. Ay, wala nang pambiling diesel. Mula raw kasi noong magtaas ang presyo ng langis, karamihan sa mga mangingisda sa kanilang lugar, tumigil muna sa pangingisda. Kasama ni Noel ang 2 pang mangingisda sa paglaot. Para mas makatipid ng diesel, pinili ng grupo na hindi na lumayo. Nang makahanap na ng pwesto, dahan-dahan na nilang inilatag ang lambat. Habang naghihintay, pinatay rin muna nila ang makina ng bangka. Makalipas ang halos 1 oras na paghihintay, iniahon na nila ang lambat. Pero wala silang nakuha kahit isang pirasong isda. Wala, uwi na. Walang mahuli. Ito, lugi na naman. Di kami makatakbo ng laot. Dito lang sa gilid. Gastos na naman diesel. Utang na lang ulit sa kapitbahay. Kakapahala ng mukha ito. Dahil walang huling isda, pinagsaluhan muna ng pamilya ni Noel ang isda na nahuli pa raw kaninang madaling araw. Magbukod ka na lang na medyo maliliit sa pang-ulam. Yung iba naman, nagbibigay rin ng kapitbahay. Nakakaya naman kahit paano. Kaso, talilid ang ating kalagayan ito. Talagang todo budget ka. Ang natirang ulam, itatabi pa raw para naman sa hapunan. Yung matitira, sa bawan. Pagkakasyahin. Sa ngayon, umaasa si Noel na mabigyan naman sana sila ng tulong ng gobyerno. Mabigyan man lang yung mga malakayan ng kunay man lang, kunting tulong. Lahat talaga magdaragat dito. Iniisip nga yung gasto sa gasolina, diesel, pagkakaunti, wala. Puro utang na. Paano yung panggastos pang araw-araw? Tuwing Lunes, ganito na nagiging sitwasyon sa mga gasolinahan. Kakaroon na ng pila yung mga nagpapakarga. Kasi pag kinabukasan,
Martes, papalo na naman ang presyo ng mga produktong petrolyo dahil kada Martes, diyan talaga nangyayari yung oil price hike. Magkano dati full tank mo? 150. Kapon pinunta ko to. Ilan Nag litro 180. bang malaking diferensya na sa Imaabot sa akin 1 linggo yon. Ano nga ba ang dahilan sa patuloy na pagtaas ng presyo ng mga produktong petrolyo na nararamdaman ngayon sa bansa? Sa Middle East, nagmumula ang malaking bahagi ng crude oil o raw oil ng mundo. Mula rito, dinadala ang mga krudo sa iba't ibang bansa tulad ng China, South Korea, Japan at Singapore, kung saan may malalaking refinery. Sa mga refinery na ito, pinuproseso ang krudo at ginagawang produktong petrolyo gaya ng diesel at gasolina. Pero dahil sa pagsasara ng Strait of Hormuz, nadaanan ng mga produktong petrolyo, bunsod na rin ang giyera sa Middle East. Bumaba ang supply ng krudo at nababawasan din ang napuproduce ng mga commercial oil sa mga refinery. Dahil dito, mas mahal lang nabibili ng Pilipinas ang mga inaangkat na mga produktong langis tulad ng diesel at gasolina. Mukhang matatagalan pa ito, na magiging seryoso pa ito bago ito bumuti. At kung halimbawa man na matapos ang gera ngayon, hindi naman ibig sabihin na bukas makalawa, makakabalik na agad ang petrolyo sa merkado. Ayon sa Department of Energy o DOE, 45 araw na lang ang itatagal ng reserbang langis ng Pilipinas. Kaya agad na pinag-utos si Pangulong Bongbong Marcos ang agarang paghahanap ng alternatibong supply ng langis. Habang patuloy na nangyayari ang gulo sa Middle East. Now, we are talking about 45 days on average, more or less. Pero hindi natin alam how long this will last. Our authorities are all continuing to find new sources. At least for 45 days, we will be all right. Nito lang Martes, idineklara ni Pangulong Bongbong Marcos ang State of National Energy Emergency na magiging epektibo sa loob ng 1 taon. Ang Pilipinas ang kauna-unahang bansa sa mundo na nagdeklara ng State of National Emergency dahil sa krisis sa Middle East. Binibigyan nito ang ating pamahalaan ang mga kapangyarihan kumilos ng mas mabilis, bumili ng langis ng hindi na kailangan na dumaan pa sa matagal na proseso. Sa ilalim ng Executive Order Number 110, itatatag ang Uplift Committee o ang Unified Package for Livelihood, Industry, Food and Transport. Ang Uplift Committee ang magbabantay at magtitiyak na maayos ang magiging distribusyon ng produktong petrolyo, pagkain, gamot, agricultural products, at iba pang essential goods. Bubuo rin ng pangmatagalang solusyon ang komite at strategiya para mabawasan ang pagkonsumo ng produktong petrolyo. Pero para sa isang eksperto, matagal na dapat itong napaghandaan ng pamahalaan. Wala tayong strategic reserve. Kailangan natin na tayo mismo ay meron tayong, o ang gobyerno mismo ay merong storage facility at may pondo para bumili ng strategic reserve. Nakakakaba. Ang kailangan makita natin na ang pamumuno ng pamahalaan, ang direksyon at kontrol ng pamahalaan sa industriya na napakahalaga sa buhay ng mga mamamayan. Paglilinaw ng Department of Energy, ngayong linggo, inaasahan ng 600,000 barrels ng langis ang paparating sa bansa. The first 400 will be sourced in Southeast Asia. The other 600 will be outside the Southeast Asian region. Ito raw ang magiging reserbang supply para sa mga susunod pang araw. So etong buffer lang, we're trying to build it up, no? It's better to have little than nothing at all. The minimum na target ng PNOC is 1 million barrels. Sinusubukan na rin daw makipag-ugnayan ng pamahalaan sa iba pang mga bansang makapagbibigay dagdag supply para masigurong hindi hihinto o titirik ang ekonomiya ng bansa. So we're also talking to Canada, North America, South America, Australia, para meron tayong mga choices. May limitations lang yan in terms of lead time for delivery, but we are trying to diversify. Base na rin sa datos, Pilipinas ang isa sa mga bansang may pinakamalaking pagtaas ng presyo sa mga produktong petrolyo. Ramdam na ramdam ang epekto nito, lalo na sa mga pinakamaliliit na sektor.
Grabe, kawawa talaga. Diyos ko po. Magdoble kayod man sila, halos wala na silang kinikita. Hindi raw sana aabot sa ganito kung napaghandaan lang daw ng pamahalaan ang nangyayaring krisis. Sana makarating sa kanila yung ganito na lahat ng magdadagat talagang dumadayong sa ganyan, pagkamahal-mahalan ng diesel, sana may magawa silang paraan. Hanggang sa susunod na Sabado, ako si Jun Veneracion at ito ang Reporter's Notebook.